atin pong i-welcome po yung ating kapatid, no? Brother Jay, no? Imperio. Okay. Brother Jay Imperio, salamat po sa Lord sapagkat kasama po natin siya ngayon. At welcome po sa gawain po ng ating Panginoon. Lahat naman po welcome sa gawain po ng ating Diyos. Okay. Nadala po tayo ngayon sa ating pong pag-aaral ng mga salita po ng ating Panginoon at ihanda po natin ang ating mga puso, ang ating mga kaisipan sa mga aral po ng ating Diyos. Okay? So dito tayo ngayon mag-aralan po sa ating binasa kanina, isang talata lamang po sa banal na kasulatan, yung Acts chapter 3 verse 19. No? Dito po tayo ngayon. Sabi po dito ni Peter, "Repent ye therefore, and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord." Okay? So, ang pamagat po ng ating pag-aaral po ngayon ay may kinalaman po sa tinatawag na the path to spiritual refreshing. No? Sa Tagalog, ang landas tungo sa spiritual na kasiriwaan. No? Kasariwaan. Okay? Okay? Refreshing. No? Kasariwaan. Okay? So, dito po ay malinaw na meron pong bago tayo magkaroon ng refreshing sa buhay po natin, ay may mga bagay na dapat po tayong gawin. Of course. Okay? So, dito po sa Book of Acts chapter 3, nais ko lamang po bigyan kayo ng background. Ang nangangaral po dito, walang iba kundi si Pedro, kasama po si John, kung inyo po nabasa kanina, no? Nang sabi ho dito ay Peter was addressing a Jewish crowd in Jerusalem, specifically at Solomon's Porch in the temple. So doon sila nagtitipon, no? Doon po nangaral po si Pedro, no? During the time na kasama po niya ay si John. Okay? So makita po natin yan sa Acts chapter 3, verse 11 po, mga kapatid, no? Yung tinatawag po na Solomon's Porch, no? Yun po ay tinatawag din na templo po ng ating Panginoon, no? At yung word po na refreshing, okay? God restoring strength, no? Pag sinabing refreshing, ibig sabihin ay binabalik po ni Lord yung ating lakas, tama? Sa paglilingkod sa Kanya, tama po? Si Lord po ang siyang nagbibigay ng lakas sa atin. Okay? Peace. Okay? Ano pa? Joy. Okay? Or life to the soul, especially after the weariness, hardship, or sin. No? Siya po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan, kapayapaan, no? Minsan napapagod na tayo minsan sa ating paglilingkod, di ba? Hindi po talaga maiwasan po 'yon. Pero tandaan po natin, ang nagbibigay po sa atin ng refreshing po, no? Makapagbigay po sa atin ng refreshing sa buhay po natin, hindi ho yung tubig na refresh, kundi ang ating Diyos. Tama po? Okay? Kaya bibigyan tayo ng strength, kalakasan, peace, joy, no? Sa buhay po natin. Okay? Kaya dito tayo sa number 1, mga kapatid, na atin pong pag-aaral, meron pong 4 na bagay na nais ko pong ipahayag po sa inyo, mga minamahal. So ano pong unang saknong na sinabi po ni Pedro nang siya po'y nangangaral, mga kapatid? No? Sabi ni Pedro, "Repent ye therefore." Okay? Ano po sa Tagalog? Magagsisi nga kayo. Di ba? Bakit sinabi po ni Pablo yun? Ni Pedro? Sapagkat
nakita po ni Pedro yung mga Hudyo during the time, no, na kanyang pinapangaralan, nakikinig sa kanya, ay hindi po sila naniniwala sa ating Panginoong Kristo during the time po, no? Kaya di po ba sa John, binagbabato pa nga ng ating Panginoon? Tama ba? Okay? Sa John chapter 8, John chapter 10 po yun, mga kapatid. Okay? Now, dito po makita ho natin, yung main reason po, mga kapatid, ay ito. Because they had rejected and crucified Jesus. Okay? Bakit sinabihan sila ni Pedro na magsisi? Sapagkat sila po ay, dahil po tinanggihan nila o nireject nila ang ating Panginoon at ipinako nila sa krus. No? And Peter was calling them to turn back to God. Kaya ho, ang ginawa po ni Pedro ay tinawagan po sila, nananawagan si Pedro sa kanila na bumalik sa Diyos. Okay? Upang matanggap nila ang kapatawaran at pang-espiritual na pagpapanumbalik. O, tingnan niyo po, no? Sapagkat sila po ay mananampalataya na during the time, subalit hindi sila naniniwala doon po sa kapahayagan ng ating Panginoong Kristo. Kasi may hinintay silang Mesyas, pero hindi sila naniniwala na si Kristo pala yun. Okay? Meron pa silang hinintay, hindi nila alam na yun na po yun. Yung nangangaral sa kanila during the time. Okay? Now, ano pa po? Repentance is a sincere change of mind and heart about sin that leads to turning away from it and turning toward God. Yun po yung repentance, no? Yan, ang repentance po ay sincero po yan, na mabago ang isip, ang puso, no? Doon sa pagkakasala sa harapan ng ating Panginoon, na ito po ay nagdadala po ng tungo doon sa ating Panginoon. Okay, yun po yung tinatawag na repentance. Ang ibig sabihin sa madaling salita, turn away from sin. No, tumalikod mula sa kasalanan. Yun po ang repentance. No, ang ibig sabihin ng repentance. Okay? Now, God's command, all to repent. No? Lahat. Sinong lahat? Lahat ng mga mananampalataya, lahat ng mga nakikinig ng mga salita ng Diyos, because repentance is commanded, not optional. Okay? Ang pagsisisi, utos po yan ng Diyos. Tama? Hindi yan optional. Ay, at saka na ako magsisi. Di ba? Kasi okay pa naman. Maganda naman ang kalagayan ng buhay ko. Kahit man may dala-dala akong ganito, okay lang. Hindi ho optional ang repentance o ang pagsisisi. Okay? That is the command of God. Now, kailangan po ba lahat ng mga lingkod ng Diyos o tao ng Diyos ay magsisisi po? Lahat po ba tayo, kahit po tayo ay ligtas na, nagkasala pa po ba tayo? Dahil nasa laman pa po tayo. Tama? Okay? Nandito po tayo sa laman, mga kapatid. Kaya mahalaga po ito. Kaya sabi po dito sa Acts chapter 17 verse 30, sa wikang Tagalog, sabi po dito, ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapwat ngayon, ipinag-utos niya sa mga tao na mangagsisi silang lahat sa lahat ng dako. Utos po ba ang pagsisisi? Yes, utos po ni Lord. Okay? Utos po yan ni Lord. At ang pagsisisi po, mga kapatid, mahalaga sa buhay po ng isang mananampalataya. Okay? So, ano pa po?
Repentance is a change of heart and mind. Therefore, he has a new heart and mind, mga kapatid. Okay? Kaya po, di po ba nung nakasala po si David din po ba kahit hari ng Diyos, hari po siya na hinalal ng Diyos, hari sa Israel, nakasala din po ba si David? Yes, nakasala siya. Nakasala siya kay Bathsheba, kaya nga po, nagiging anak nila si Haring Solomon. Di po ba? Nakasala siya, kaya nga sabi niya doon sa Psalms chapter 51, mga kapatid, sabi niya, ang kanyang panalangin sa Lord, create in me a clean heart, O Lord, and renew a right spirit within me. Cast me not away thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation. Tingnan niyo po, mga kapatid. So malinaw, nag-repent po siya. Nagsisi po siya sa kanyang ginawa, mga kapatid. Okay? Kaya po dito, meron din po sinasabi po dito si Ezekiel. Chapter 18, verse 30, mga kapatid, up to verse 31. Sa wikang Tagalog, kaya hahatulan ko kayo, sabi ng Panginoon yan sa mga Israelites during the time, o sangbahayan ni Israel, bawat isa'y ayon sa kanyang mga lakad. Sabi ng Panginoong Diyos, kayo'y mga balik loob at magsihiwalay kayo sa lahat ninyong pagsalangsang. Sa gayoy, ang kasamaan ay hindi magiging inyong kapahamakan. Tingnan niyo po, mga kapatid, no? Kasi po tayo minsan napapahamak dito sa mundo dahil doon po sa ginagawa nating kasamaan. Amen po? Tayo lang din po yon ang gumagawa, mga kapatid. Kaya mo, mahalaga yung atin pong pagbalik loob sa Diyos kasi si Lord po, tandaan natin, siya lamang po ang nagda-judge. Tama? Siya po ang nagda-judge sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin. Kaya nga po, ang aral niya, pinapangaral, kasi siya po ang nagda-judge eh. Hindi po yung tao. Kaya mahalaga yung aral kung anong sinasabi ni Lord, dapat yun po yung ating paniniwalaan sapagkat ginajudge po niya ang kanyang bayan o kanyang mga tao sapagkat malinaw po na sila po ay napapahamak dahil sa kanilang mga kasamaan. Okay? So, kahit po sa ating paglilingkod na ito, no? Pagka isang anak ng Diyos, hindi ho gumagawa ng kasamaan, hindi siya nang lalamang sa kapwa, hindi siya gumagawa ng anuman, no? Hindi siya abusado, no? Meron po bang kapahamakan mangyayari? Di ba wala naman? Tama po? Kaya naman nagkaroon po ng kapahamakan ng marami dahil po sa ginagawang kasamaan. Sa kanilang kapwa, higit sa lahat, kasamaan po sa harapan ng ating Panginoon. Okay? So malinaw po yan. Ano pang sabi dito, mga kapatid? Sa ating binasa, sabi pa po ng ating Panginoon sa mga Israelites, inyong iwaksi ang lahat ninyong pagsalangsang sa inyong sinasalangsang at kayo'y magbagong loob at magbagong diwa sapagkat bakit kayo mamamatay o angkan ni Israel? Tingnan niyo po. So malinaw po na gusto ni Lord sila po ay magbalik loob upang magkaroon po sila ng new heart and new spirit. Kaya tama po yung panalangin ni David, mga kapatid. Okay? So mahalaga yung repentance. Kaya nga po pinangaral po ito ni Pedro dahil nakita ho niya yung mga Hudyo during the time sa kanyang harapan doon sa templo po ni Haring Solomon na gumagawa ng pagsalangsang, gumagawa ng kasamaan, mga kapatid, against doon sa totoo at tamang aral po ng ating Panginoon.
Okay? Pag ba ang isang tao ay sinasalangsang po ba niya ang salita ng Diyos? Yun po ba ang kanyang ginagawa? Kasamaan po ba o kabutihan? Di ba kasamaan? Kasi sinasalangsang mo, kinukontra mo ang salita ng Diyos. Siyempre, kasamaan po yon in the sight of God. Maging sa atin na mga lingkod ng ating Panginoon, na mga mananampalataya. No? So malinaw po yan mga kapatid, na dapat po nating gawin sa ating paglilingkod din ito, sa buhay na ito, at huwag nating sasabihin na tayo po ay hindi na nagkasala. Okay? Sino bang tao hindi nagkasala? Sino bang Kristiyano na hindi po nagkasala? Tayo pong lahat nagkasala. Amen po? You know why? Dahil nasa laman pa po tayo. Tama po? Pero, hindi po yan inaalaw ni Lord na porke tayo nagkakasala, gawa na lang tayo ng gawa ng kasalanan. Tama? Sapagkat tandaan po natin, ang kabayaran ng kasalanan ay kapahamakan. Ang katumbas ng pagsasalangsang sa ating Panginoon ay kapahamakan. Basahin po natin ang aklat po ng 1 John, mga kapatid. No? 1 John chapter 1, verse 8. Sabi po dito ni John, if we say that we have no sin, we deceive ourselves. Pag sinasabi doon natin na wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating mga sarili. Tingnan niyo po and the truth is not in us. Verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Sino ho ang magpapatawad sa atin? Di ba si Lord? Tama? Oo. Si Lord po ang magpapatawad sa atin, mga kapatid. At ang ating confession sa Lord, direkta sa Lord, hindi sa tao. Tama? Okay? Hindi ho doon sa may isang kwarto. Okay? Na ang butas, ganito lang, kalaki. Diba? Tapos, meron pang parang speaker doon. Sabihin sa iyo, kapatid, sabihin mo na ang iyong kasalanan. Diba? Oh. Ba't mo pa idadaan sa tao? Ayan si Lord. Tama? Wala ka bang tiwala sa Lord? Diba? Dapat, mas sigit ka magtiwala sa Lord. Sapagkat malinaw ang utos ni Lord, malinaw sinasabi po ni Lord na siya po ang magpawalang sala ng ating kasalanan. Amen po? Siya po maglinis sa atin ng ating mga kasalanan ayon po sa sinabi po ni John. Kaya mahalaga yung repentance. Kaya sabi ni Pedro, repent ye therefore. Okay? Mangagsisi nga kayo. Utos po yan, mga kapatid. Utos po yan, mga minamahal. The call to repentance. Pananawagan po yan. No? Ni Pedro, of course, kung pananawagan ni Pedro, pananawagan din po ba ng Panginoon yon? Yes, lingkod po siya ni Lord eh. Di ba? Pananawagan din po ni Lord yon, mga kapatid. Ano ba po? Repentance is turning from idols to serve the living and true God. Yun po yung ibig sabihin ng repentance. Okay? Ikaw ay humiwalay sa Diyos-Diyosan patungo sa paglilingkod sa buhay at totoong Diyos. That is repentance. Okay? Anong katibayan? 1 Thessalonians chapter 1 verse 9. Sabi po dito, sa wikang Tagalog, Tagalogin na natin para maintindihan po natin, sapagkat sila rin ang nangagbalita
tungkol sa amin, no? Sabi ni Pablo, sino na nagbalita? Ito pong mga kapatid sa Tesalonica. Nang sabi ho dito, kung paanong nakakapasok kami sa inyo at kung paanong nangagbalik loob kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang mangaglingkod sa Diyos na buhay at tunay o totoo. O, tingnan niyo po, malinaw po yun, no? That is repentance, no? Ibig sabihin, pag nakita natin na mali yung ating pinanghawakan sa ating paglilingkod nito, dapat alisin natin at pumunta tayo, doon tayo maniwala sa buhay at totoong Diyos na siya nating paglingkuran sa atin pong mga buhay. No? So malinaw po, no? Dati, ganun po ang lagay nila, pero nakita po ni Pablo na sila po ay tumalikod sa Diyos-Diyosan, sa kanilang maling ginagawa, sa kanilang maling pananampalataya, sa kanilang maling akala, at sila po ay nagbalik loob tungo sa Diyos, mga kapatid, at sila po ay naglilingkod sa Panginoon na buhay at tunay. Okay? So, mahalaga po yun, mga kapatid, yung pagtalikod po sa mga Diyos-Diyosan. Okay? Ano po bang Diyos-Diyosan? Ang Diyos-Diyosan po ba, yun lang mga nakapicture? O mga estatwa bang Diyos-Diyosan? Sa Kristiyano, hindi ho yun ang ganong Diyos-Diyosan. Nabagamat po yung Diyos-Diyosan na yun, Diyos-Diyosan talaga siya, pero meron pa pong Diyos-Diyosan na tinutukoy po yung ating Panginoon. Basahin po natin ang Colossians chapter 3, verse 5. No, mga kapatid? Sabi po dito, Colossians chapter 3, verse 5, sa wikang Tagalog, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nasa ibabaw ng lupa. Pag sabi yung patayin, mga kapatid, alisin. Tama? Tanggalin. Hindi literal na patayin mong tao. Right? Kasi baka magkamali tayo. Okay? Sabi ni pastor, papatayin ko daw yan. Diba? Hindi Pag sinabing patayin, ibig sabihin, alisin, tanggalin, yung sinasabi po ng Panginoon. Ano po yung tanggalin natin sa ating katawan? Okay? Na nasa ibabaw ng lupang ito. Ano po yun? Pakikiapid. No? Tandaan po natin, mga kapatid, yung tinatawag po na fornication o adultery o pakikiapid, hindi lamang po sa physical, maging po sa spiritual. Meron pong tinatawag na spiritual adultery. Ano po yun? Ang spiritual adultery, mga kapatid, ang ibig sabihin po doon, na alam mo ng aral na mali, pupunta ka pa sa mali. Alam mo ng aral na tama, punta ka pa sa mali. Diba? Alam mo ng tama na pupunta ka pa sa mali. That is spiritual adultery. Sumama ka pa doon, alam mo ng mali. Diba? Oh. So, yan pong tinatawag, mga kapatid. Ano pa? Pakikiapid, karumihan sa buhay, masamang pita. Of course, pita ng laman, no? Masasamang nasa. Okay? Mga masasamang ninanasa ng tao. Motibo niya, mali. Masamang motibo sa paglilingkod sa Lord. Okay? Ano pa? At kasakiman. No? Yun po. Kasama po yan ang kasakiman sa buhay. Okay? Na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. O, di ba? Diyos-Diyosan din pala yun. No? Hindi lamang ang mga ribulto. Diyos-Diyosan din po pala yan, mga kapatid. Kaya po,
mahalaga na tayo po ay magsisi po sa harapan ng ating Panginoon. Philippians chapter 3 verse 19. Mga kapatid, basahin po natin. Sabi po dito na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan. Kaya maraming Kristiyano ngayon na napapahamak sa kanilang buhay. No, dito po, temporal na buhay sa lupa. Na ang kanilang Diyos ay ang tiyan. Tingnan niyo po, no? Meron palang ganon. Yung ginagawa ng Diyos, yung kanilang tiyan. Ibig sabihin, binabantayan na nila ang tiyan nila na nagugutom. Di ba? Natatakot sila. Wala silang trabaho, walang negosyo. Kaya unahin ko muna to kasi magugutom ako. Naglilingkod sa kanilang mga tiyan. Wala nang panahon sa paglilingkod o sa pagsamba sa ating Panginoon. Dapat meron tayong panahon sa pagsamba sa ating Panginoon, mga kapatid. Ano pa pong sabi dito? At ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan na nag-isip ng mga bagay na ukol sa lupa. Maraming Kristiyano ngayon naghahanda ng mga bagay dito sa lupa, pero hindi pinaghandaan yung mga bagay na panlangit. Okay? Dapat paghandaan natin una yung mga bagay na panlangit. Tama? Ihanda natin yung sarili natin. Ang ating spiritual life mahalaga kaysa mga material na bagay. Amen po? Ang material na bagay, mawala po yan eh. Ang spiritual na bagay, hindi ho yan nawawala, mga kapatid. Okay? Ano pa po sabi dito? Sabi po ni Pablo sa Colossians chapter 3 verse 2, sabi po dito, sa wikang Tagalog, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Tingnan niyo po huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. So doon daw natin, ibig sabihin doon tayo mag-concentrate sa mga bagay sa langit, sa taas. No? Hindi lamang po yan sa taas, sinasabi sa taas ng mangga o sa taas ng ano. Sa taas, ibig sabihin sa langit, sa Lord, mga espiritual na bagay, yun dapat doon tayo maglagak, mga kapatid, sa buhay po natin. Okay? Kasi lahat po yan, dito sa lupa, temporary lang po yan, mga kapatid. No? Anytime, kaya po yung bawiin po ni Lord. Tama po? Anytime, kunin po yan ng Panginoon, wala po tayong magagawa. Sapagkat ang lahat ng ito nasa atin, maging ang buhay po natin, ay ipinagkatiwala lamang ng Diyos sa atin. Ano pa po, mga kapatid? 2 Corinthians chapter 4, verse 18, ang sabi po dito, sa wikang Tagalog, mga kapatid, samantalang kami ay nagsistingin, hindi sa mga bagay na nakikita. Sabi po ni Pablo, hindi sila tumitingin sa mga bagay na nakikita dito sa lupa. Ang sabi po ni Pablo, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Totoo po ba yan? May katapusan, mga kapatid. Datapat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Tingnan niyo po. So malinaw. Kaya iprioridad dapat natin sa buhay po natin yung mga bagay na makalangit. Amen? Yung mga bagay na mga espiritual na kailangan po natin sa atin pong paglilingkod na ito. Kaya ang sabi po ni Pedro sa kanila, repent ye therefore. Kasi po sila po during that time, mga ano po sila, materialistic. Hindi sila naniniwala sa Panginoon Kristo. Hindi sila naniniwala sa aral na pinapangaral po, mga kapatid ni Pedro at ni John. Kaya ang sabi po sa kanila, repent ye therefore. Nananawagan po si Pedro sa kanila na sila po ay magsisi
sa harapan ng ating Diyos. Kaya yun po, number 1, mga kapatid. Okay? Yung number 1 is the call to repentance. Bakit the call to repentance? Sapagkat ang sabi po ni Pedro, repent ye therefore. Now, number 2, the call to conversion. No? Ang pananawagan sa pagbabalik loob. Bakit? Sabi po dito ni Pedro, repent ye therefore and be converted. And be converted. Converted or conversion means turn back to God by changing your direction, your heart, your loyalty, leaving sin and unbelief, and turning toward Jesus. Muling bumalik sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong direksyon. No? Pag mali ang direksyon natin, dapat ay ang direksyon, ang daan ng Panginoon, ang siya nating lakaran. Amen po? Okay. Ano sabi ni Lord? John chapter 14 verse 6. I am the way, the truth, and the life. Malinaw po yun, mga kapatid. Okay? At ang sabi ko dito, ay muling bumalik sa Diyos, magbalik loob sa Diyos, sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong direksyon, ng iyong puso, at ng inyong katapatan. Pagtalikod sa kasalanan, at sa hindi paniniwala, o pagtitiwala, at patungo kay Kristo. O tingnan niyo po, yun po pala ang ibig sabihin ng conversion, no? Magbalik loob sa ating Panginoon, no? Conversion is the life changing, turning of believer from ignorance of the gospel to God's righteousness produced by the power of God, resulting in a transformed life. Di ba? Napakaganda, ito pala yung conversion, mga kapatid. No? Nagbabago talaga ng buhay, mga minamahal. No? Ng isang mananampalataya, na kung saan maraming mananampalataya na ignorante ng Ebanghelyo ng Diyos, dapat siya ma-convert. Amen po? Dapat siya madala sa tama at totoong paglilingkod. Dapat madala siya sa katwiran ng ating Panginoon. Sapagkat ang katwiran ng Diyos, mga kapatid, ay nagproduce po ito ng kapangyarihan ng Diyos at ang resulta ay ang pagbabago ng buhay. Amen po? Kaya ang nagbabago ng buhay po natin, sino po? Ang ating Diyos. Amen po? Kaya mahalaga po, mga kapatid, yung ating pagbabalik loob sa Diyos, mga minamahal. Now, conversion, mga kapatid, sa sinasabi po dito, ng ignorance of the gospel, basahin po natin, Romans chapter 10, verse 3, no? Sa wikang Tagalog, sabi po dito, sapagkat na hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos, tingnan niyo po, at sa pagsusumikap na may tayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Malinaw po dito, sa wikang Banyaga, for they being ignorant of God's righteousness, mga ignorante daw sila, no? Sila na mga ignorante sa katwiran ng Diyos and going about to establish their own righteousness. Pinipilit nila na kanilang itayo ang sarili nilang katwiran. Katwiran ba natin obra sa katwiran ng Diyos? Di ba hindi? Tama po? Dapat ang katwiran ng Diyos ang siyang iiral po sa atin. Saan natin masumpungan? Sa kanyang mga salita. Kaya ang sabi pa po dito, mga kapatid, ni Pablo, na kung saan po ay sila po pala, yung mga taong iyon, mga kapatid, yung mga nasa loob ng iglesia na yon, mga kapatid, sila pala ay hindi po
nagpapasakop sa katwiran ng ating Diyos. Kasi pinipilit nila na kanilang katwiran ang siyang masunod. Amen po? Dapat ang masunod sa atin ang katwiran ng Diyos. Amen po? Nandyan na po yan ang katwiran ng Diyos. Ang aral ng Diyos nandyan na. Hindi na pwedeng alisin. Hindi pwedeng dagdagan. Hindi pwedeng bawasan sapagkat yun po ay nakasulat na at yan po ay ipinahayag na ng ating Panginoon. Ano na lang po ating gawin? Sundan lamang. Amen? Tanggapin na lamang ang mga katwiran ng ating Panginoon. Kaya sabi po dito, Psalms chapter 19 verse 7, sabi po dito sa wikang Banyaga, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Malinaw po, no? Na ang kautusan pala ng Panginoon o patutuo ng Panginoon ay tunay na nagpapapantas sa hangal. Tingnan niyo po. So malinaw po na nagkaroon ng pananariwa o pagpapanumbalik loob ang ating mga puso, ang ating buhay sa harapan ng Diyos sapagkat ang salita po ng Diyos, ang patutuo ng Panginoon ay tunay, hindi po peke, totoo po ito mga kapatid, at ito pala ay nagpapantas sa hangal. Wala kang alam, sino magbigay sa atin ng kaalaman? Si Lord, tama? Nagpapantas sa atin. Mga kapatid, nagtuturo sa atin. No? Na ayusin, baguhin, makonvert tayo sa ating paglilingkod sa Lord. Acts chapter 26 verse 18, ano sabi? Sa wikang Tagalog mga kapatid. Sabi po dito, upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman. Tingnan niyo po. Sinong ilaw? Ang Diyos. Yung kadiliman, yung mga makamundong ginagawa. At mula sa kapangyarihan ni Satanas. Meron din palang kapangyarihan si Satanas. Pero hindi siya obra sa kapangyarihan ng Diyos. Ano pang sabi nito? Upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamaan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Malinaw po yan mga kapatid. Sinasabi po yan ng ating Panginoon sa pangangaral po ni Pablo during the time. Okay? So ano pa po? Conversion from error and sin to salvation of the truth. Tingnan niyo po. Kaya dito sa ating pag-aaral, there are two kinds of salvation. Alam po natin yon, mga kapatid? Ano po yon? Eternal salvation and temporal salvation o timely salvation. No, dito po sa lupa, kailangan po tayo maligtas, mga kapatid. Okay? Tayo maligtas sa katotohanan ng ating Panginoon. Okay? Now, James chapter 5 verse 19, ano sabi po dito? Hanggang sa mga sumusunod, mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay nalilihis sa katotohanan at siya'y pagbabaliking loob ng sinuman, tuloy natin, sabi po dito, ay alamin ito na ang pagpababalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Ito po yung iligtas mo siya sa mga maling ginagawa. Tama? Iligtas mo siya sa mga maling aral, mga maling pamumuhay. That is temporal salvation. Kasi wala naman tayong karapatan na magligtas ng kaluluwa sa impyerno. Amen? Tagapagligtas po ba tayo?
ng kaluluwa sa impyerno? Hindi. Okay? Yung tinutukoy dito na salvation, ito po yung salvation na temporal, mga kapatid. Pagka ipangaral ng salita ng Diyos, no? Mga ligtas ang kanila, mga kaluluwa. Doon po sa kamatayan. Anong kamatayan? Marami po kasing mananampalataya na patay na ang kanilang relasyon sa Diyos. Patay na ang kanilang fellowship sa ating Panginoon. That is death to fellowship, mga kapatid. So malinaw po, kaya mahalaga yung conversion sa buhay po natin, pagpapanumbalik sa harapan ng ating Panginoon. No? That is number 2, mga kapatid, the call to conversion, sapagkat ang sabi po ni Pedro, and be converted. Next, number 3, the promise of forgiveness, ang pangako ng pagpapatawad. Sino ang nangako sa atin na patawarin tayo? Di ba si Lord? Tama po? Nangako po siya. Yung pangako po ba ng Diyos ay kailangan po ba nating paniwalaan? Yes, tapat po ang Diyos. Dapat paniwalaan natin yan. 100% dapat na maniwala tayo sa ating Panginoon. Sapagkat ang sabi po dito sa Acts chapter 3 verse 19, no? Sabi po doon, repent ye therefore and be converted. Ang kasunod, mga kapatid, ay that your sins may be blotted away. Blotted away. Hindi ho blotted na tiyan, ha? Di ba? Okay. Blotted away. Blotted out. Meaning, completely erased. No? Talagahong pawiin ni Lord yung ating kasalanan. Completely erased. Di po ba? Kaya po, pagka tayo magbura ng ating kasalanan, mga kapatid, ay huwag nating gamitin ang pambura ng lapis. Kasi may matitira pa yan. Dapat ang pambura ng kapangyarihan ng Diyos, siya dapat ang bubura ng ating kasalanan. Wipe away. No? Wipe away. Okay? Di ba may mga ginagamit tayong wipe out? No? Yung panlinis. Okay? Wipe away. Yun po ibig sabihin. Mga kapatid, yun ng blotted out. Ano pa? O remove. So that no trace remains. Wala ka nang makikita pa na karumihan, mga kapatid. Sapagkat yun po ang pangako po ng ating Panginoon. Isaiah chapter 43, verse 25. Anong sabi po dito sa wikang Tagalog? Ako nga ay siyang pumapawi ng inyong mga pagsalangsang. Tingnan niyo po, alang-alang sa akin. Tingnan niyo at hindi ko alalahanin ang iyong mga kasalanan. Tingnan niyo po, siya ang magpawi ng ating kasalanan. Ang malaga lamang ay atin pong ipahayag ng totoo, hindi lamang sa bibig, kundi galing sa puso, yung atin pong paghingi ng tawad po sa ating Panginoon. Okay? God, forgive, fully clean, freely, complete, and permanent cancellation. Tingnan niyo po, napakaganda po, no? No? Ay, nagpapatawad po yan si Lord. Ay, lahat po yan malinis, mga kapatid. No? Ayon po sa sinasabi po ni Propeta Isaiah, mga minamahal, God's forgiveness is the foundation of repression. No? Ang pagpapatawad ng Diyos ay pundasyon ng ating
kasariwaan sa ating paglilingkod sa Lord. Okay? Ibig sabihin po, manumbalik yung ating sigla sa paglilingkod sa ating Panginoon. Okay? So, ano pa po mga kapatid? Dapat mangawakan natin yung pangako po ni Lord. Amen po? Huwag po tayo dapat magiging dalawang kaisipan. Para bagang nagdadalawang isip ka pa, no? Mga taong nagdadalawang isip, paniniwalaan ko kaya yon? Diba? So dapat makita ho natin, no? Yung tinatawag po na paglinis po ng ating Panginoon sa ating mga pagkakasala, mga kapatid. Okay? Kaya sabi ni Lord, 1 John chapter 1 verse 9, kung ipapahayag natin ang ating makasalanan, ay tapat at banal siya, na tayo'y patatawarin sa ating makasalanan, at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Si Lord po ang siyang maglilinis po sa atin. Alam po ba ang tao, habang buhay pa, mayroong pag-asa sa Lord. Amen po? May pag-asa siya na magbago sa harapan ng ating Panginoon. Pero meron dapat tayong gawin sa ating paglilingkod na ito. At dapat nating paniwalaan yung pangako ng Panginoon na siya po ang magpapatawad sa atin. Dapat wag na tayo magdadalawang isip pa sa pangako ni Lord. Amen po? Dapat magtiwala tayo ng lubusan, ng totoo sa sinasabi po ng Panginoon. Sapagkat ang sabi po ng James chapter 1 verse 8, ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. No? Ang tao daw na dalawang akala, dalawang iniisip, diba? Dalawang kaisipan sa kanyang buhay. Wala daw yan tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Ibig sabihin, wala siyang tiyaga sa kanyang paglilingkod. Kasi may nagdalawang isip siya eh. Tama po? Kung totoo, tunay, yung sinasabi ni Lord. Pagka sinabi ni Lord sa kanyang mga salita, dapat ba natin paniwalaan? Dapat natin paniwalaan. Sinasabi po yan ni Lord eh, mga kapatid. So malinaw po yan. The promise of forgiveness. Pangako po yan ni Lord, mga kapatid. Ang mahalaga lamang na sincere tayo sa ating paghingi ng tawad sa Lord. Amen po? Sincere tayo. Kasi ang karap natin ng Diyos. Okay? Hindi po tao. Karap po natin ang ating Diyos. That is the number 3, the promise of forgiveness. Pagkat ang sabi po niya dito, that your sins may be blotted away. Now number 4, the promise of refreshing. Tingnan niyo po. The promise of refreshing. Sapagkat, ang sabi po dito ng ating Panginoon, mga kapatid, ay malinaw po dito po sa Acts chapter 3 verse 19 na dapat manumbalik ang ating kasariwaan ng ating buhay espiritual sa ating Panginoon. Okay? Alam ko po, maraming mga nanghihina sa atin. Amen? Alam ko po na maraming mga dala-dala pa na mga bagay sa buhay. Subalit tandaan po natin, mga kapatid, malinaw pong sabi ni Lord na dapat po tayo magsisi at tayo po ay makonvert ng mga aral ng Diyos, mga kapatid. Hindi lamang po yon, at ang Diyos ang siyang magbigay sa atin ng kapatawaran, maglinis sa atin, okay? Mag-wipe out o wipe away ang ating mga kasalanan sa kanyang harapan. So ang resulta, ito po yun. Yung pangako ni Lord, yung kanyang pagbigay ng kasariwaan sa ating buhay espiritual. When the times of refreshing
shall come from the presence of the Lord. Spiritual refreshing is a renewal that comes from God's presence. So malinaw po, no? Nang espiritong kasariwaan, mga kapatid, ay nagbigay ng pagbabago mula sa presensya ng ating Panginoon. Si Lord pa rin po ang siyang nagbibigay po ron, mga kapatid. Kaya nga po, pangako po niya dito sa ating pinag-aralan po ngayon sa Acts chapter 3, no? Verse 19. Ano pa pong sabi? Refreshing means rest. Pahinga. Okay? Hindi yung rest in peace. Wala ka sa mundo. Yun ang karamihan sinasabi. Hindi ho. Pag sinabing rest, kapahingahan mo sa Lord sa iyong dating mga problema, suliranin, mga pagsubok sa buhay, ng iyong mga pagdududa lahat, mga worries mo sa buhay, bigyan ka ni Lord ng rest sa buhay natin. Kaya ho, ang pangako niya, refreshing, mga kapatid. No? Kaya ang sabi dito, refreshing means rest, renewal, revival, restore. Diba? Kaya po, lagi natin yan pinagpipray na nawa ang mga kapatiran ay ma-restore lagi. Tama po? Sila po ay ma-restore sa kanilang mga kahinaan na espiritual sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Okay? Next po, Philemon chapter 1 verse 20, sabi dito sa wikang Tagalog, oo kapatid, magkaroon nawa ako ng katuwaan sa iyo sa Panginoon. Panariwain mo ang aking puso kay Kristo. Tingnan niyo po, yung refreshing na sinasabi. Kailan dapat maging manariwa tayo sa ating paglilingkod sa Lord? Marami kasi ngayon nalalanta na. No? Di ba nakita niyo pong dahon na lanta na? Sa isang halaman, pagka nakita natin ang dahon na lanta na, anong kulang? Tubig. Kailangan diligan. Sa espiritual na buhay ng isang tao, pag lanta na ang pananampalataya, kailangan ng tubig ng salita ng Diyos. Amen po? Tubig ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Sapagkat hindi natin kayang sa atin manggagaling ang mga salita ng ating Panginoon, kundi yun po ay galing sa Kanya. Kaya ang sabi po dito, mga kapatid, ni Philemon, magkaroon nawa ako ng katuwaan sa iyo, Panginoon. So, ano pa po? Sabi pa po dito, panariwain mo ang aking puso kay Kristo. Now, refreshing means renewing from the Lord's presence. Renewing from the Lord's presence. Romans chapter 12 verse 2. Sabi po dito, at huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba na kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Malinaw po. But be transformed by the renewing of your mind. Kaya huwag tayo dapat makiayon sa takbo ng mundong ito. Hayaan mo sila, basta ikaw, diretso ka sa paglilingkod sa Lord. Amen po? Yun po ang mahalaga. Bakit? Huwag mo siyang gayahin. Kasi ang kanyang pupuntahan po yan kapahamakan. Okay? Proverbs chapter 14, verse 12, anong sabi? May mga daan na tila bagang matuwid sa isang tao, subalit sa dulo noon ay daan ng kapahamakan o kamatayan. Tingnan niyo po.
Okay? So during that time, may mga naglilingkod sa Lord na tumalikod sa Lord. Sabi ni Lord sa mga alagad, kayo din ba susunod sa kanila? Anong sabi ni Pedro? Panginoon, saan kami pupunta? You see? Dati na po yan, may mga tumalikod na po sa Lord. Di po ba? Hindi yan bago, noon pa po yun, nangyayari na. Kaya po mahalaga na dapat tayo ay matransform. Mag-iba na dapat at magkaroon tayo ng pagbabago ng ating kaisipan sa Panginoon upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. So malinaw po ang kalooban ng Diyos. Amen? Malinaw po yan. Okay? Kaya po dito, hindi ho natin isinasantabi ang aral na ang Diyos nagagalit sa mga taong masuwayin. Amen po? Si Lord po ay Diyos ng pag-ibig, ngunit siya din po ay Diyos ng galit at buot sa mga taong masuwayin. Basahin po natin para klaro po, mga kapatid. Basahin po natin, mga minamahal, sa aklat po ng Romans, chapter 1, verse 18 po, para may basihan po tayo. Okay? Mahirap po yung haka-haka. Sabi po dito, sa wikang banyaga, for the wrath of God. Nagagalit po ba ang Diyos? For the wrath of God is revealed from heaven against, laban kanino? Against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Ayaw po ni Lord na kontrahin natin ang katotohanan. Amen po? Ayaw po yan ni Lord. Kaya kung ano ang sinasabi ni Lord sa banal na kasulatan, dapat huwag natin kontrahin. Amen? Kasi nagagalit po si Lord, mga kapatid. Huwag natin kontrahin ang salita ng Diyos. Pag kinontra natin ang salita ng Diyos, kinukontra na rin natin ang Panginoon. Amen po? Bakit? Kasi po ang salita ng Diyos, ang may-ari po niyan ay ang Diyos. Galing po yan sa Kanya, mga minamahal. Kaya malinaw po na sa atin pong pag-aaral ay makita ho natin na ang bahagi po ng ating kasiruan, mga kapatid, ay ang ating tinatawag po na pagbabago ng ating mga kaisipan sa harapan po ng ating Panginoon. Kaya refreshing means renewing from the Lord's presence. Now, okay, ano ba po, mga kapatid? Dapat ma-renew natin yung ating strength. Tama? May balik po yung dati nating lakas. Kaya po, di po ba, may mga kapatid dati na talagang masigla, malakas, no? Kalaunan ay nanghihina na. Okay? Pero, ang mananampalataya na naghihintay talaga sa Panginoon, nagkakaroon po yan ng bagong lakas. Basahin po natin, Isaiah chapter 40, verse 31. Ano sabi ho dito sa wikang Tagalog? Sabi po dito, ngunit silang naghihintay sa Panginoon. Naghihintay po ba tayo sa Lord? Yes. Naghihintay tayo sa Lord. Mga kapatid. Sabi dito, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay mga babagong lakas. No? Shall renew their strength. Sila'y
Paiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Hinalintulad tayo sa agila, di ba? Agila, malakas po yung kumampay. Di ba? Dapat ganon sa ating paghihintay sa Panginoon. Tuloy-tuloy dapat ibig sabihin yung ating paglilingkod. Sila ay magsisitakbo at hindi sila nakakapagod. Sila ay magsisilakan at hindi manganghihina. Ibig sabihin po, sila ay naglilingkod. Lumalakad sa paglilingkod sa Diyos. Lumalakad sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Sabi po ng banal na kasulatan, sila ay hindi nahihimagot. Tingnan niyo po. Kaya mahalaga na ibalik natin yung ating sigla sa paglilingkod sa Lord. Okay? Kaya, mga kapatid, mag-ingat po tayo. Dahil po, tandaan po natin, may mga nangyayari minsan, maliit na bagay, di ba? Okay lang. Sunod, lalaki na yan. Lalaki hanggang sa lumaki na. Saan po ba nanggagaling ang malaki? Di ba sa maliit? Tama po? Sa maliit. Okay lang yan. Relax ka lang. Bukas makalawa yan. Tabang na po ang iyong spiritual life sa pagsamba sa ating Panginoon. Okay? Ganun po ang estratehiya ng Diablo. Katulad po siya ng isang leon na umuungal, naghahanap ng kanyang masisila. Kaya malinaw po, huwag po tayo magpadaya, mga kapatid. Dapat tuloy-tuloy po tayo sa atin pong paglilingkod sa Panginoon. Next, Exodus chapter 33 verse 14. Sabi po dito, sabi po dito, mga kapatid, at kanyang sinabi, ako'y sa iyo, at ikaw ay aking bibigyan ng kapahingahan. Malinaw po, mga kapatid, na ang refreshing po ay kapahingahan po sa ating Panginoon. Si Lord lamang po ang nagbibigay sa atin ng kapahingahan, kapayapaan, at comfort, no, sa atin pong paglilingkod nito. Kaya po, may pananawagan po si Lord. Sabi ni Lord, come unto me. No? Matthew chapter 11 verse 28, ano sabi? Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Tingnan niyo po. Tayo man ay napapagod. Sabi ni Lord, come unto me. Bigyan tayo ng kapahingahan po ng ating Panginoon. Kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Kapahingahan ng ating buhay espiritual. Okay? Kaya po, maging payapa po tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Nakakalungkot minsan, may mga tao na inanyayahan natin para magkaroon ng kapayapaan ng buhay, ayaw. Okay? Ayaw po. Pero pagka nagkaroon ng trouble, nagkaroon ng problema, matindi na nangyayari, sino hong tinatawag? Di ba si Lord pa rin? Tama po? Malinaw po yun, mga kapatid. Kaya dapat po, ay sundin po natin ang ating Panginoon. Malinaw po, nang sabi po ng ating Panginoon sa pagitan po ni Pedro, repent ye therefore, and be converted, that your sins may be blotted away. And kasunod po yung tinatawag na the promise of refreshing. Pangako po ng ating Panginoon yan na dapat po natin sundin sa ating paglilingkod na ito. Now, dadako tayo sa ating conclusion, mga kapatid. Pakinggan po natin. True refreshing is not found in the world. Hindi natin makikita sa mundo ang kasariwaan ng ating buhay espiritual. Kailangan kasi laging sariwa. Amen po? Ayan po bang salita ng Diyos? Kahit pa yan pabalik-balik yan na ating mapakinggan, sariwa pa rin po yan sa ating pangdinig. Amen po?
Maliban lamang kung ikaw ay may problema. Maliban lamang kung kinukontra mo ang salita ng Diyos. No? Malinaw po. True refreshing is not found in the world. It comes from the grace of God. Biyaya po yan ng Diyos. Mga kapatid, na tayo po ay nananariwa sa paglilingkod sa Kanya. Now, anong kasunod? Repentance, turn from sin. Conversion, turn to God. Forgiveness, receive cleansing. Letter D, refreshing, experience, renewal, and rest. There is no revival without repentance. Totoo po ba yan? Yes, totoo po yan. Walang pagbabago, walang pagbabalik loob sa Diyos kung walang repentance, walang pagsisisi. Kaya importante po yun, mga kapatid. Okay? There is no refreshing without returning to the Lord. When we turn from sin and turn toward Christ, God restores, renews, and revives. Diba? Totoo po yan, mga kapatid. Mahalaga po yun sa ating paglilingkod na ito. Lays out God's clear steps for spiritual transformation. Repent, be converted, sins blotted out, times of refreshing. Purin po ang Diyos, nawa, pinagpala po tayo ng mga salita ng Diyos, tayo lahat po ay tumayo at tayo po'y awit sa Kanya.